Kumain lang ako ng isang telebisyon sa bahay. At bigla ko na lang napansin na tinubuan na ako ng makapal na balahibo. At nagkaroon pa nga ako ng mahabang buntot sa likod ko. Dahil sa mundong ito, ang bawat tao ay magiging kung anong huling hayop ang kinain nila. May kumain ng pampalasa ng instant noodles at naging baka. May kumain naman ng pagkain ng aso at naging ang maalamat na asong si Xiao Changpan. Ang mas matindi pa, may kumain ng fossil ng dinosaur at naging isang Tyrannosaurus Rex. At sa nakaraan kong buhay, kahit naging pagong ako na may napakalakas na depensa, wala pa rin akong nagawa nung matapakan at mapatay ako ng isang higanteng mammoth. Ngayong nabuhay akong muli, may 3 minuto na lang bago ang pagbabago ng mundo. Hinding-hindi ko hahayaang maulit ang trahedya ng nakaraan kong buhay. Habang hindi ko alam kung anong hayop ang dapat kong kahantungan, bigla akong nakakita ng butas sa sistema. Ang sabi lang ng batas ng langit ay magiging huling hayop na kinain mo. Pero wala namang sinabi na kailangang totoong hayop ang kainin mo. Tamang-tama, ang palabas sa telebisyon sa sala ay ang Journey to the West. Habang nakatitig ako kay Sun Wukong, nagkaroon ako ng isang matapang na ideya. Bakit ka nandito? Siya na isang babaeng may taas na 1 metro at 60 sentimetro. Ay talagang binuhat iyon mula pa sa kabilang subdivision. Koleksyon ito ng tatay ko. Sabi niya kainin ko na agad ito. Para maging isang Tyrannosaurus Rex. Nasaan ang tatay mo? Kumain siya ng 9 na takal ng apdo ng ahas. At naging cobra na siya ngayon. Pagkatapos niyang magbago, nilalabas-labas pa niya ang dila niya sa akin. Takot na takot talaga ako. May 2 minuto at 40 segundo na lang bago ang pandaigdigang pagbabago. Huwag kang magpanik, makinig ka sa akin, huwag mo munang kainin ang fossil na yan. Bakit naman? Tingnan mo kung gaano kalaki ang fossil na to. At gaano naman kalaki ang bibig mo. Balak mo bang nguyain yan hanggang susunod na taon? Ano nang gagawin natin ngayon? Ilagay mo sa bibig mo, huwag mong lulunukin. Lunukin mo lang kapag sinabi ko na. Ikaw, anong kakainin mo? Baliw ka ba? Kakainin mo ang TV. Wala kang pakialam kung anong kakainin ko. Bilisan mo, isubo mo lang. Salo ika, hindi TV ang kinakain ko, kundi si Sun Wukong. Ang batas ng kalikasan ang tinataya ko rito. Kung anong kainin mo, iyon ang magiging ikaw. Magiging si Kishan Daseng ako. Check this out. Putet, may dinosaur fossil nga. Sabi ko na nga ba, may naamoy ako. Alam kong magandang bagay to. Hoy, bata, ibigay mo ang fossil. Kung matalino ka, hahayaan kitang mabuhay. Hindi ka maghanap ng sa iyo tapos aagawin mo pa ang sa amin, ha? Kakaagaw ko lang ng tapa ng USA kanina. Pero sino ba ang ayaw maging T-Rex? Akin na tong fossil. Kainin nyo na kung anong gusto nyo, huwag kayong haarang sa daan. Anong gagawin ng batang to? Ibigay mo sa akin yung fossil. Anong ginagawa mo? Tatalon ako. Pangalawang palapag lang. Damuhan sa baba, hindi ako mamamatay. Anong pinagsasabi mo? I love you. Sa tingin mo makakatakas ka. Tandaan mo, alam ko kung saan ka nakatira. Wala nang oras. 1 minuto na lang ang natitira. Takbo sa direksyong yan. Akin to, alis. Maging Phoenix, maging Phoenix, maging Phoenix. Kailangan natin ng tagong lugar na walang katao-tao. Apat na pong segundo, nunukin mo na. Puno ng ingay ng metal ang bibig ko. 30 segundo, 2 kagat.
Pilitin mo. Tumakbo sila papunta sa gusali. Kinuha nung chicks yung dinosaur fossil. Kapag nakuha natin, paghahatian natin. 20 segundo. Sa tunog pa lang ng mga yabag, nasa 7 o 8 tao sila. At kasama pa ang isi namang si Wang Minto. Sa panahon ngayon, sino ba ang ayaw maging Tyrannosaurus Rex? Nangako si Zhao Gang na hahatian sila ng fossil. Nagkakagulo na sa pagtakbo ang mga taong to. Oh, sige, tumakbo ka pa. Hoy bata, makinig ka sa akin. Ibigay mo ang fossil. Hahayaan kitang umalis. Kung hindi, hindi ka makakalabas sa gusaling ito ngayong araw. Kinain ko na, nilunok ko na, wala na. Kung gusto ninyo, pulutin nyo na lang ang mga durog na piraso sa sahig at dilaan. Anong sinabi mo? Malapit na ang katapusan ng mundo. Kung ganoon, tapusin na siya. Piliting tanggalin ang energy source na nilunok niya. Nanginginig ang kamay ni Liu Ruyan. Bumaon na ang mga kuko niya sa laman ko. Sino sa inyo ang gustong sumubok? Kahit ako lang mag-isa. Kaya kung talunin ang 10 sa inyo. Masakit, pati ugat ng ngipin ko nanginginig. Pero lumalaki ang kapangyarihang ito. Bawat himaymay ng kalamnan ko ay muling nag-aayos. Ito ay mas maganda ng milyon-milyong beses kaysa sa maging pagong. Anak ng. May naging manok. Naging isa pa siyang sumisit-sit na ahas palay. Tyrannosaurus Rex. Isang tunay na Tyrannosaurus Rex. Hindi na siya kasya sa abandonadong gusali. Ruyan. Ang lakas na ito ay hindi lakas ng isang ordinaryong unggoy. Wala pang somersault cloud, at hindi pa tiyak ang 72 transformations. Pero ang pangunahing katangian ng katawang ito ay higit pa sa karaniwan. Tutal, ito ang dakilang pantas na kapantay ng langit. Hanggang sa anong antas ako ibinalik ng tadhana. Sa ngayon, mahirap pang sabihin. Pero kahit papaano, mas malakas ako sa isang USA. Mas malakas sa isang baboy. Mas malakas sa isang ahas. Tara na, hindi na tayo pwedeng magtagal pa sa gusaling to. Kahit na naging mga hayop na yung grupo ni Zhao Gang. Pero may iba pang mga mutant sa labas. Kailangang humanap ng ligtas na lugar. Ito, P. nieta, ang tinatawag na tunay na hayop. Yung mga daga, siguro sila yung ilang malas na huling kumain ng karne ng daga. Sa dati kong buhay, tinapakan ako hanggang mamatay ng ganitong nilalang. Mammoth. Huwag munang lumapit. Kailangan nating umalis sa syudad. Base sa karanasan ko sa dati kong buhay, ang pagbabago ay simula pa lang. Ang tunay na kalupitan ay ang paglamon at pag-evolve ng mga mutant sa isa't isa. Nagpapakita ito ng kalupitan at malamig na apoy ng isang taong nakakaalam sa batas ng apocalypse. Ang susunod na mundo,
ay magiging isang dambuhalang arena. Ang bawat uri ng hayop ay isang mangangaso. At sila rin ay biktima. Lumunin ng malakas para lalong lumakas. Lumunin ng mahina para mag-level up. Kahit ang isang T-Rex ay hindi ganap na walang tatalo. Sa dati kong buhay, may isang naging blue whale at lumikha ng mga dambuhalang alon. Ay naging sinaunang dambuhalang halimaw na kinagat ang isang malaking tulay hanggang masira. Mayroon pang ang kumain ng painting at naging isang oriental na dambuhalang dragon. Ang anyo kong Sun Wukong ngayon ay simula pa lang. Sa ngayon, hindi ko pa kaya ang 72 pagbabagong anyo. Pwede na kahit walang golden staff. At least, sapat naman ang lakas ko. Isang rhino, brown bear, at isang T-Rex, tamang-tama para subukan. Subukan nyo kung gaano kasakit kapag ipinalo sa inyo itong chopstick. Sa dati niyang buhay, nagtago siya sa loob ng shell ng pagong, nanginginig sa takot. Habang pinapanood ang paa ng mammoth na papalapit ng papalapit, wala siyang magawa, iba na sa buhay na ito. Siyempre. Matandang kaibigan, ngayon, ako naman ang tatapak sa'yo. Sugod na parang usok. Huwag ka nang tumakbo, wala rin itong silbi. Ang paghihiganti sa pagtapak mo sa akin sa dati kong buhay. Dahan-dahan kong sisingilin sa buhay na ito. Noong araw na dumating ang katapusan ng mundo, nanunood ako ng replay ng isang animal documentary. Tungkol iyon sa Galapagos tortoise. At pagkatapos, naging isa akong pagong. P. Tangina, ayoko talagang alalahanin ang memoryang to. Royan, gutom ka na ba? Sumugod ako noon. Ang lakas ng kapit ng mga primate ay ilang beses na mas malakas kaysa sa tao. Anyong Sun Wukong, walang pinagkaiba ang pagpisil sa kanya sa pagpisil ng walnut. Tumaas na naman ng kaunti ang lakas ko. Lumalakas kapag kumakain ng mga mutant. Katulad lang ng dati kong buhay. Pero ngayon, mas matigas na ng husto ang mga kamao ko kaysa dati. Tara, tingnan natin. Hindi ito mga hayop gubat na basta-basta lang tumatakbo. Ito ay isang organisadong grupo. Go! Bundok Wagwo. Sinong P. Tangina ang nagsabit nito? Huwag mong sabihing bukod sa akin, may iba pang interesante rito. Ito ay isang makak. Mayroong kumain na katulad ko. Ang channel sa TV. Sa layong 200 metro, at sa galing ng pandinig ng isang makak. Matagal na niyang narinig ang paghinga natin. Dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Huwag ka nang magpanggap. Sino ka? Joe Bowen. Bowen. Ang Bo ay mula sa salitang malawak. At ang Wen ay mula sa salitang sibilisado. Bago ang katapusan ng mundo.
Nagtatrabaho ako sa isang law firm. Sa mergers and acquisitions ang espesyalidad ko. Taunang sahod, bago ang buwis, 120. Ikaw naman, Chen Pingan. Nagde-deliver. HMPH. Isang delivery guy, naging si Son Wukong. Nakakatuwa naman. Anong channel ang kinain mo? CCTV 8, replay ng Journey to the West. Noong kinain ko yung TV, ang palabas ay ang tunay at peking Monkey King. Hindi masyadong maganda ang swerte ko. Naging ako yung peke, pero hindi rin ako Luigi. 6 na tainga. Naririnig ko ang lahat ng tunog sa layong 10 kilometro. Kahit 3 kilometro pa ang layo ng T-Rex mo, alam ko na. Parang tambol ang tibok ng puso niya. 10 kilometro. Anong ibig sabihin ng ginagawa mong ito, Flower Fruit Mountain? Kung ano ang narinig mo. Wala na ang dating sistema. Kailangang magtayo ng bago. Inabot ako ng 6 na oras para tipunin ang mga hayop na ito. Teritoryo ko to. Ito ang tinatawag mong Flower Fruit Mountain. Alam mo naman siguro kung kaninong lugar ang Flower Fruit Mountain, di ba? Dati, sa Great Sage Equal of Heaven yan. Pero wala na siya. Kaya ngayon, sa akin na ito. Siyempre, kung gusto mong agawin, pwede mong subukan. 3, 2, 1. Ang sa Six-Eared Macaque. Sa orihinal na kwento, ang lakas niya sa pakikipaglaban ay kapantay ng kay Son Wukong. Mahirap tapatan ng galawang yan. Kung namana niya rin ang katangiang yan. Parehong kapahamakan ang kahahantungan niya. Kung isahan lang, 50-50 ang laban. Kaya naman siyang labanan. Pero hindi garantisadong matatalo siya ng walang kahirap-hirap. Sa'yo na ang Flower Fruit Mountain. Wala akong interes dyan.